Sa pagpapatuloy ng naantalang karera ng tinaguriang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas, John Riel Cuadro Alas Casimero, marami ang hindi natuwa sa naging laban nito dahil di umano ay nagmala-artistang umoverqualified sa pag-acting daw ang postura ng nguya-nguyaan ng kanyang kalaban na si Akaho na may koleksyon ng mga antik na lata ng sardinas at corn beef. Matapos nitong matikman ang lumalagablab na kamao ni Casimero na kapag tumama sa kalaban ay mahiya mo nilatigo ng walis tambong gawa sa balat ng bulok na kamote at bulbul ng kapre. Buti na lamang pinag-aralang mabuti ang kanilang naging laban at napagdesisyonan ng mga opisyal na pantas ng pandaigdigang organisasyon sa boxing na panalo talaga ang tinaguriang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas, Cuadro Alas John Riel Casimero. Bagamat marami pa rin kumukwestiyon sa kakayahan ng tinaguriang angas ng Pinas, ay patuloy pa rin ang pagpapatunay nito na siya ay naiiba at karapat dapat naihahanay sa mga bigating engkanto at halimaw sa larangan ng boxing sa kasalukuyan. Taglay nito ang tapang at ang pinakamaangas na espiritual na kapangyarihan. Handa itong harapin ang pinakamalakas at ang mga nasa pinakatugatog upang patunayang iba ang tindi ng kanyang kalibre at siya ay nabibilang sa mga Class A na halimaw. I'm a red monster! Hinubog ang kagalingan ng ating nag-iisang angas ng Pinas ng kahirapan tulad din ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao at ng kanyang mga karanasan sa laban at pagdayo ng buong tapang sa iba't ibang bahagi at saan mang panig ng mundo. Bagamat may mga kalabang uubod ng dadaya at hindi patas ng mga hurado, ay hindi naman ito umubra sa kapangyarihan ng pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas. Isa nga po sa napabilang sa listahan ng mga tampalasang pinuksa ng angas ng Pinas ang nooy namamayagpag at umaalingaw-ngaw na pangalan ng pambato ni Eric Morales na tinaguriang Gibran Pedrin na nanggaling sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay halimaw na mandirigma na singtigas ng bato. Hindi basta-basta ang halimaw na ito mga kaibigan dahil talaga namang mabigat pa sa baboy na tamang craving sa kaning baboy ang kamao nito na kapag tumama ay para ka na rin pinilaying kick ng kabayong tricycle driver na bad trip na 2 araw nang walang garahe. Sa katunayan niyan mga kaibigan, sa 18 naging laban nito, lahat lang naman ng mga ito ay kanyang naipanalo at ang matindi pa, 3 lamang ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 matapos malasap ang mga nag-aapoy na suntok ng siraulong Poncio Pilatong Meksikano. Kaya naman, pumatak ng napakataas na porsyento sa talaan ang knockout ratio ng tinaguriang bato ng Mexico na walang iba kundi si Pedro Guevara na tirador ng piniritong kulane. Hindi naging maganda ang mga pasaring at ang tabas ng nguyang-nguyaan ng halimaw na ito mga kaibigan dahil di umano ay uulitin daw nito ang pambubugbog na ginawa ng mga taga-Argentina sa ating pambato noong kanyang naging huling laban kontra kay Luis Lasarte bago maikasa ang kanilang sagupaan noong mga panahong ito. At sa pagkakataon daw na ito mga kaibigan ay hindi na daw niya papayagang makapagtago pa sa saya ng kanyang nanay si Cuadro Alas kagaya ng pagtatago nito sa ilalim ng lona noong umuulan na ng kung ano-anong kamote, kasoy, balinghoy, kahoy, okoy, baboy, syokoy at putotoy sa ibabaw ng lona ng mga tampalasang corn beef dahil kakalampagin daw niya ng 100 case ng Red Doors ang sentido nito at papagapangin daw niya si Casimero sa suntok hanggang magmakawang ipatigil na nito ang kanilang laban at umuwing luhaan sa ating lupang sinilangan. Dagdag pa nito ay aagawin lang daw niya ng walang kahirap-hirap ang titulong hawak ng ating pambato at sisiguraduhin hindi daw siya pagpapawisan sa kanilang magiging laban. Subalit hindi naman ito pinansin ng ating pinakamaangas na boksingero mga kaibigan. Bagkus ay nagpaka-poker face lang ito at nag-focus lamang sa kanyang pag-ensayo. Ngunit alam nyo ang mabigat dito mga kaibigan ay walang kaalam-alam ang kanyang kalaban na bagong welding at hasa ang mukha ng ating pambato. Kaya literal pa sa literal na makunat pa sa makunat ang nguya-nguya nito na kahit nga suntok ng engkantong tikbalang na palong-palo ay kakainin at imumumog lamang ito ng buong buo. Sa kanilang face-off naman mga kaibigan ay talaga namang todong ngise ang Meksikano na mahiya mo mahiyaing makapalang mukha. May numustra pang maigi ang kanyang retainer na gawa sa aluminium alambreng may tetano. Samantalang si Casimero naman ay parang gusto ng kutusan at hampasin ng talyase ang maangas na Meksikano. Sa unang round, agresibo agad si Casimero. Malakay inuman mong hindi nilulubayan ang pulutan. Tamang cravings. Nakadama tuloy ng takot ang Meksikano. Samantala, wala pang 1 minuto ang laban ay kahindik-hindi agad na uppercut ang tumama sa bahay baba ng Meksikano na siyang nakapagpabagsak agad dito na sa sobrang lakas ay mahiya mo binato ng lamesang kamote na ang pa ay disingkong hollow block.
Samantala, tumayo naman agad ang tinaguriang bato ng Mexico na mahiyamo unggoy lang na nadulas sa balat ng saging at tila hindi ipinahalatang nasaktan siya sa sampingan ni Casimero. Round 2, tila na bahagang edits ng Meksikano matapos matikman ang kamao ni Casimero at tras depensa ang palaging ginagawa nito. Samantalang si Casimero ay parang Bombay na bad trip na wala pang singil, ayaw lubayan ang kalaban. Round 3, nakakakonekta na si Casimero mga kaibigan ng mga kombinasyong malagranada. Kumakanto ang pisngi at bunganga ng Meksikano sa tuwing matatamaan ng suntok ni Casimero. Sinasabayan pa ito ni Casimero ng magaling na pag-ilag na mahiyamo ahas tulog na may insomnia. Ang galing pumaling ng ulo. Round 4, sumasabay na ang Meksikano. Dagukan ba naman ang coach niya at sinabihang boxing ang laban, hindi karera. Round 5, nagmalapandesal na walang palaman na lang ang tinaguriang bato ng Mexico dahil sa mga atake ni Casimero na dumadagundong. Kitang-kita na rin na lamang sa patama ang tinaguriang pinakamaangas na boksingero ng Pinas. Round 6, yakap na ng yakap at tiniguro ang bato ng Mexico. Kaya nanggigil lalo si Casimero at sinampigay ito ng gulpe de kulane. Kaya bago matapos ang huling minuto ng round, ay muling bumagsak ang tinigurang pandesal ng Mexico. Ngunit ayon sa hatol ng referee, ay nadulas lang daw sa etyas ng kalabaw ang Meksikano kaya hindi ito binilangan. Round number 8, bukol-bukol at duguan na ang mukha ng Meksikano. Pwedeng-pwede nang gawing pananto sa bingguan ng mga bukol sa mukha kapag naubusan. Round 9, malako na yung palong-palong nakarobos pa rin si Casimero. Puro wild punch pa rin ang pinakakawalan
Round 10, muling bumagsak ang tinaguriang pandesal ng Mexico. Subalit, katakatakang hindi na naman ito binilangan ni Bokal. Putik ng inang kinambyo ng kabayo pala tong pinaglihi sa kulaning 8 ang repre na to May stage 4 na katarata ata to Ang sarap hampasin ng hilaw na upo. Ilang segundo lang ang nakalipas, bumagsak na naman ang Meksikano. Ngunit hindi na naman ito binilangan ni Bokal na referee. Ang sarap kuskusin ng steel wool at steel brush ang ulo Anong masasabi nyo dan mga kaibigan? Comment nyo sa baba, kakagigil Round 11, bumagsak na naman ang Meksikano pero as usual, hindi na naman ito binilangan ni Bunot. Kaya sa galit ni Casimero ay binugbog na lang nito ng binugbog ang nguya-nguyaan nito hanggang matapos ang laban. Isa na yata sa pinaka nakakahinayang na laban na sana'y gaganapin noong ika-5 ng Abril taong 2020 ang laban na tutulok sana sa lahat ng agam-agam ng mga nagtatalo-talong boxing fans, mapa Pinoy at ibang lahi na kung sino ba talaga ang mananaig kontra sa pambansang angas ng Pilipinas na si John Riel Cuadro alias Casimero at Naoya the Monster Inoue. Ang laban na ito ay gaganapin sana sa Mandalay Center, Las Vegas, Nevada, USA para sa unification bout sana ng kanilang mga belt na IBF, WBA at WBO bantamweight title. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hindi natuloy ang kanilang laban dahil sa pagkalat ng sakit na corned beef 19. Mag-sign pa si Eros, hindi namin alam kasi sabi nga may corned beef 19. Ano po? Corned beef 19. Ano po? At para naman hindi mawalan ng saysay ang mga paghahandang ginawa ni Casimero na nung mga panahong iyon ay ilang buwan nang nagtitraining sa US, ay tinapat na lamang ito sa isa sa mga top upcoming prospect ng West Africa na walang iba kundi si Duke Maika aka the Babyface Terminator. Datapwat sa laban na ito ay dehado itong si Dick Maika ay walang boxer ang dapat magkumpiyansa kapag nakasagupa na nila ito. Sapagkat sa undefeated na kartada pa lamang nito na 24 na panalo ay 5 lamang ang maswerteng nakatapos ng laban hanggang round 12 at 19 ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. Mayroon itong napakataas at nakakatakot na knockout ratio 76%. Kaya naman masasabi nating malakas talaga at hindi pipitsuging boksingero ang tinaguriang Determinator ng bansang Afrika. May mabangis na karanasan sa kanyang amateur career na 144 na panalo at 6 na talo lamang. Mas matindi pa sa amateur career ni Naoya Inoue na 75 panalo lamang at 6 na talo. Idagdag mo pa ang paglahok nito noon sa 2012 Olympic Men's Flyweight Division kung saan siya ang itinalaga upang irepresenta ang kanilang bansa. Taong 2012, pumasok ito sa pro boxing sa edad na 22 anyos. Sa umpisa ng karera nitong si Dick Maika mga kaibigan, ay napaka-impresibong kartada agad ang kanyang naitala. 13 sunod-sunod na panalo kung saan lahat ng kanyang nakalaban ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. At ang mga laban na ito ay kanya lamang binuno sa loob ng 3 taon mula 2012 hanggang 2015. Taong 2014, naging WBO African Bantamweight Champion nang talunin niya ang kanyang kababayan at kapwa undefeated na si Eiko Wilson sa pamamagitan ng knockout noong round.
Taong 2016, naging Commonwealth Bantamweight Champion nang talunin niya ang undefeated din na taga United Kingdom na si Macho Chanda via split decision. Kaya naman dahil sa kanyang mga impresibong karangalan, sumagi sa utak nito na mataas ang kanyang tsansa na maagaw ang titulo sa WBO champion. I think I'm coming there to win. You know, this is my dream. This is what I've been crying for years. You know, from childhood. You know, I always dreamed to be a world champion. So people will expect, people will see a good boxing, and I think I will give good performance, and I'm gonna bring the title back home to Ghana. You know what I'm saying? So I have to be one of the best boxers. Ngunit kahit undefeated, knockout artist at mukhang makunat ang pagmumukha nitong Aprikanong si Dick Maika, ayon mismo kay Cuadro Alas ay wala daw miski kapiranggot na kaba ang kanyang nadarama. Bagkus ay galit ang kanyang nadarama matapos ngang hindi matuloy ang minimithi niyang laban kontra kay Naoya the Monster Inoue. Kaya naman pinagbantaan ni Casimero si Doc Maika na humanda daw siya dahil siya lang naman ang makakasalo ng naipon niyang galit na ilalabas niya sana para sa hapon. Kawawa to si Doc Maika kasi siya yung mapagbibigyan ng galit ko sa binigay nila ni Bob Arum sa akin kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas. Sa kanilang weigh-in bago ang lab ay talaga namang mahahalata na matinding training ang paghahandang ginawa ng kampo ni Dick Maika. Malabakal at bato-bato ang katawan nito. Kahit pagmumukha nito ay parang may abs, kaya siguradong makunat. Samantalang si Casimero naman ay tila tuyot, hupak na hupak at itinatago pa ang 100%. Sa mismong laban, unang round pa lang, naging maganda naman ang panimula nitong si Dick Maika, kung saan nakakapagpatama nga ito ng mga malilinis na suntok sa pagmumukha at katawan ni Casimero. Subalit ang problema nga lang mga kaibigan, sa atake nitong Aprikanong ito ay tila tamang mukbang ng si Casimero sa mga suntok nito at hindi ito tinatablahan. Sa round 2 ay dito na napahilata si Dick Maika matapos itong tamaan ni Cuadro Alas ng isang naglalagablab na lepok sa may sentido. Tatapusin na sana ni Cuadro Alas ang laban ng maaga mga kaibigan. Ngunit talagang makunat din ang nguya-nguyaan nitong si Dick Maika. Kaya bibilib ka rin dito eh. Ang matindi pa dito mga kaibigan, sa kabila ng mga pinsalang kanyang natamo mula sa mga harabas na atake nitong si Cuadro Alas, ay nagawa pa nitong mag-angas at dumila sa harap mismo ng pambansang angas ng Pinas na mahiya mo naman hunyangong kanduli. Pagsapit ng round 3 ay dito natuluyang winasak ni Janriel Casimero ang pagmumukha ni Dick Maika. Finish him!
Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Kung sakali kaya natuloy ang laban ni Casimero at Inoue, sino kaya ang mananaig? Ang matigas na panga at may one punch KO na si Casimero o ang mas mabilis at body punch ni Naoya? Comment down nyo na yan sa baba mga kaibigan. Maraming salamat, yun lamang po muna ulit sa ngayon at God bless.